Pinalaga ng China ang pinirmahang defense deal ng Pilipinas at Japan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Hindi raw kailangan ng ganitong paghasanib puwersa na maari umanong magdulot ng bagong Cold War. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na tinunghayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa Malacanang ngayong araw. Mismong sina Defense Secretary Gibo Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko ang lumagda ng kasunduan. Kasama rin sa ceremonial signing sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Defense Minister Kihara Minoru. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. And I'm very glad that we have come to this day. Matapos ang ceremonial signing, nagkaroon ng ikalawang ministerial meeting o 2+2 meeting ang foreign at defense officials ng dalawang bansa. Dito tinalakay ang iba't ibang regional issues, partikular ang issue sa West Philippine Sea. Iginiit ni Teodoro na sisikapin nila na maipatupad ang RAA para matiyak na nasusunod ang international law sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Manalo sa pagsuporta ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. And Japan has stood by the Philippines on this issue, especially through promoting a rules-based international order, especially UNCLOS, as well as the 2016 Arbitral Award. The relationship between Japan and the Philippines has seen great strides in the field of defense cooperation and exchanges, and I welcome the signature of the Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement, which took place moments ago, representing the deepening cooperative relationship between our two nations. Ayon kay Teodoro, magkaiba pero meron ding pagkakapareho ang RAA sa Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. Gaya sa VFA, magkakaroon din ng interoperability training at exercises ang Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Magkakatulong din daw ang kasunduan para sa humanitarian assistance tuwing may sakuna. Bukas naman ang Pilipinas na magkaroon din ng Mutual Defense Treaty sa Japan. Kailangan munang maratipika sa Kongreso ang Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas bago ito ipatupad. Suportado naman ng ilang senador ang paglagda sa RAA. Pero kailangan din daw na masuri mabuti ang laman ng kasunduan para matiyak na naaayon ito sa interes ng ating bansa. Si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos iginiit na susuriin ng kanyang komite ang bawat linya at salitang nakapaloob sa kasunduan. Titiyakin naman daw ni Senate Committee on National Defense Chairperson Juga Estrada na maratipikahan agad sa Senado ang RRA. Pinalagan naman ng China ang makasaysayang kasunduang ito ng Pilipinas at Japan. Ayon naman sa Beijing, hindi dapat magdulot ng gulo sa rehiyon o targetin ng sinumang bansa sa nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan. Hindi raw kailangan ng sanib puwersa ng mga militar sa Asia-Pacific region na magdudulot nila ng tensyon o ng isa umanong bagong Cold War. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.